Biruin mo, sabi ng TV5 dito, umabot na to the extent na hindi na kami nakapagbayad sa sarili naming employees. Sinolo ng ABS-CBN. So, ibig sabihin, magnanakaw. Yes. Diba? Manggagancho. O, dapat yung mga, yung mga artist ng ABS-CBN. Ano yung sinisigaw nyo? Mga magnanakaw. Kulong na yan. Kungan malala to. May pattern si ABS-CBN. Nakakatiri naman yan. Di ba, nireklamo rin ni PRRD ng bonggang-bongga to si ABS-CBN. Kasi, yung election campaign niya, yung campaign ad niya noong 2016, pinagbayad siya ni ABS-CBN. Pagkas hindi in-air yung commercial niya, ilang milyon yon. Syempre, si PRRD, bilang hindi naman siya ganun kadami yung pera niya, masama loob niya kasi milyon yun eh. Nagbayad siya milyon pagkatapos hindi na air. Pagkatapos, kung hindi pa siya siningil ng bonggang-bongga, hindi din naman magkaka-interest na isoli ni ABS-CBN yung pera kay PRRD. Diba? I remember, parang nung na-realize ni ABS-CBN na putang ina, hindi natin mapapatalsik tong si PRRD, nag-offer siya na isoli. Nag-offer si ABS-CBN na isoli yung campaign. So, parang nagmaasim na si PRRD. Sabi niya, ay hindi, bigay nyo lang yan sa charity. So, yun ang nakakaloka dito. So, ibig sabihin, binarikadahan ng ABS-CBN yung mga nakokolekta niya ng mga bayad sa advertisers at hindi niya binibigyan ng share si TV5. Diba? These amounts collected, our share being held by ABS-CBN for TV5 has reached such material value to severely affect TV5's ability to settle its own obligation. Bex, pag umabot ka na sa ganyang punto, ibig sabihin, napakalaki na yan. Ibig sabihin, umabot na sa operations level ng TV5 yung utang ninyo na halos hindi na sila makapag-function dahil sa hindi mo pagtupad sa iyong mga obligasyon. In other words, correct si ASMR, sinolo. Despite our repeated appeals, ABS-CBN has failed to pay what is due. Neither have they given assurances nor indicated that they can or will. Ibig sabihin, dinedma! Dinedma na ABS-CBN. Hoy, magbayad na kayo. Asa? Deadma si ABS-CBN. Sabi ni Kim Zo, 1B daw ang utang. Okay no. Mga manggagancho. Kulong na yan. To be clear, we value the partnership with ABS-CBN, and as part of the same industry, we understand ABS-CBN financial difficulties. Bex, ang bait dito ng TV5 kasi dapat ito, kung talagang sobrang galit na ang ginawa lang ng TV5, sinever nila yung content agreement, 'di ba? Pero wala pang demandahang hindi pa umaabot sa demandahan. 'Di ba? To be clear, we value the partnership with ABS-CBN, and as part of the same industry, we understand ABS-CBN's financial difficulties. But TV5 is also faced with its own challenges. We need the funds owed to us to continue serving you, our viewers. Our leniency as well as forbearance must now yield to the realities of this business. To you, our viewers, rest assured that we are committed to serving you with the best programming no matter what ensues from all these issues. Nananatili kaming tapat sa inyo, mga kapatid, sabi ng TV5. So in short, sinasabi ng TV5, Bex, si ABS-CBN putang ina, sinolo yung bayad ng mga advertisers. Ang laki-laki ng utang nila sa amin. Ilang beses na namin pinaalalahanan pero deadma. Wala man lang intensyon, di man lang nagpakita ng intensyon na gusto nilang magbayad. Mga bakla. Alam mo, ang tanong, bakit hindi kayo nagbabayad? Di nag-release ng statement si ABS-CBN. Ito yung sabi ng ABS-CBN. To our dear kapamilyas, we want you to hear this directly from us. ABS-CBN has received notice that our partnership with TV5 may end. While we are doing everything we can to resolve this within the short time we've been given, we want to be transparent with you about what's happening. Since losing our franchise in 2020 in the midst of the pandemic, we have faced challenges unlike any in our history. We've had to rebuild from the ground up, operating at a loss while staying true to our mission. These financial constraints are real,
but they have never diminished our commitment to you. We know we have obligations to fulfill, and we're working as hard as we can to honor them. But whatever happens, our service to you will continue. We will find ways to reach you, just as we found our way back to you after losing our franchise. In the service of the Filipino is our purpose, and we will strive to pursue this no matter the odds. Thank you for believing in us. Bex, pinatunayan lang nila na tama si TV5. Deadma sila. Deadma sila. So, totoo na mag-e-end, ganyan-ganyan. Meron talaga kaming financial hardship, ganyan-ganyan. Kasi ang hirap-hirap naman talaga na pinagdaanan namin kaso, syempre, sabi ni MVP, we understand, but we need cash. So, nakakaloka. Teka, may update. Kasi sinusubaybayan to ni Pep PH Teka lang ha. Sinusubaybayan to ni Pep PH itong issue na to ni kapamilya at saka ni kapatid. I-check ko lang yung ano. Okay. Ano pala, ang nauna palang naglabas ng statement si ABS-CBN. Si ABS-CBN pala yung unang naglabas ng statement na siya yung nagsabi sa lahat na, yung content agreement namin with TV5, mukhang mataterminate, ganyan-ganyan. We want to be transparent with you, ganyan-ganyan. Tapos, sumagot si TV5. So, dapat pala nauna nating binasa yun sa ABS-CBN bago yun sa TV5. Pero hindi sinabi ng ABS-CBN kung bakit ito terminate. Kaya sumagot ang News 5. Kaya kayo ma-terminate dahil manggagancho kayo. True. Ayun. So kaya nagsabi si TV5, despite our repeated appeals, ABS-CBN has failed to pay what is due. Neither have they given assurances nor indicated that they can or will. Baks, ang sakit nun. Tangina. Ano nangyari sa mga kita ninyo, ABS-CBN? Nakakadiri. Si Catriona ba ay ABS-CBN talent? Parang, hindi ba? Kapatid versus kapamilya, parang Kim Chu lang. Binuhos sa Bini. Ma'am Joey, dahil napag-usapan naman ang ABS at TV5, natalakay nyo na ba ang kay Kim Chu versus Sisterette? Did she tell her ate bawal lumabas? Ay, in fairness, nakaawa ko kay Kim Chu. Mahirap talaga magkaroon ng kapamilyang sugarol. Ubusin talaga niya lahat ng pinaghirapan mo. Diba? Tapos considering na, I'm pretty sure, ang laki na ng, kasi diba, pagka ABS-CBN, malakas magbayad ng artista yung ABS-CBN. Endorser ba si Kim Chu ng sugal? Yes. Nag-promote yung si Kim Chu ng sugal, Casino Plus. Pwede! Yan ang sinasabi sa inyo ang karma digital na. Ay, Kim Chu. Casino Plus. Ayan, Kim Chu for Bingo Plus. Ay, shit. Okay. Oo nga. Nag-promote pala siya ng Bingo Plus. Kasama niya si Paula Avellino. Teka, tingnan natin yung commercial ni Ay, pota. Ayan. Ito sa page to ni Kim Chu, ha? Ito sa page to ni Turn up the fun with Bingo Plus. Play exciting games and win amazing prizes. Download the app now and let the winning begin. Sharing with you our Bingo Plus behind the scenes. Ayan. Okay, sige. So, magshoot siya ng Bingo Plus commercial siguro. Ayan. Perya. Bingo Plus. Tangina! OMG! Ang mean naman natin na pero tangina. Mga paninindigan nyo sa buhay. Ayan. So, inano nga niya. Ito. Tingnan natin yung ito yung commercial. Kapag ang bagong Pinoy Drop Ball. Naka-livestream anytime, anywhere. Sa 5 pesos lang, makakalaro ka na, may new player bonus pa. Pwede ka manalo ng limpak-limpak na premyo. Isn't it amazing? Isn't it exciting? Isn't it? Kaya download the app or play through bingoplus.com now. Tapos ngayon, namumroblema siya sa kapatid niya. Di ba? Yun ang dahilan, di ba? Kaya niya dinimanda yung kapatid niya kasi na-mismanage daw. Ayan, qualified theft yung final niya na case sa kapatid niya.
Pagtatanggol ka naman siguro ni Vice Ganda, Kim Chu. Siguro pagtatanggol ka naman ng ni Vice Ganda. Good luck. Dinimanda ni Kim Chu ang kanyang kapatid. Umabot na sa korte ang sigalot sa pagitan ni Kim Chu at ng kapatid niyang sila Kam Chu. Sinampahan ni Kim ng reklamong qualified theft sila Kam sa Quezon City Prosecutor's Office. Matagal nang usap-usapan ang matagal nang iniindang family problem ng kapamilya actress. Kung noon ay panaka-naka ang pahiwatig ni Kim sa kanyang cryptic post sa Instagram, ngayon ay naglabas na siya ng opisyal na pahayag ukol sa issue nila Kam. Inamin ni Kim na may kinalaman sa pera ang issue nilang magkapatid, na pag-alaman daw niyang may nawawalang substantial amount of money mula sa kanyang business assets. Masakit daw para kay Kim ang pinagdaanan nila ngayon Kam. Napilitan daw siyang idemanda ang kapatid hindi para protektahan ang kanyang kumpanya, kundi pati na rin ang empleyadong umaasa sa negosyo niya. Hindi binanggit ni Kim kung alin ang mga negosyo niya nakitaan ng financial discrepancies. Noong June 16, 2025 ay magkasama pa si Kim at Kam nang ipagdiwang nila ang Father's Day kasama ang amang si William Chu. Pero noong August 4, naiulat ang pag-unfollow ng magkapatid sa isa't isa. So hindi pala hindi pala dinisclose. Chismis lang yata yung sugal. Nawalan ng pera si Kim Chu. Pero yun kasi yung umuugong-ugong na kwento na kaya daw nakaka-dispalko ng pera tong sila Kam is because sugarol. Sila Kam kasi grabe feud niyan at sugarol din, laging magkakasino one time nung pandemic 2022. May pin pull out si Kim kang Kam about sa business. Bigla lang din ambush si Kim 8 bullets sa van. So posible yung issue ni Kim Chu noon, yung pinaulanan siya ng baril, posibleng sa kapatid lang rin niya galing. Oo, baka kasi di ba napa-issue yan before ni si Kim Chu. Tapos yung parang ang dami nga nagko-question kasi parang bakit kasi parang stage. 'Di ba parang stage yun yung parang naging dating nung eksena ni Kim Chu na nung nabaril-baril siya. So, make sense nga naman kasi syempre kung kapatid mo yung titira sa hindi ka naman talaga intention na patayin, mukhang gusto lang takutin si Kim. Confirm na nagsusugal sila Kam kasi nakita mismo ng co-host ni Christopher Min sa isang casino. Okay. Hindi lang sinabi ni Pep PH hindi na lang niya kinwe. Kasi hindi sinama ni Pep PH sa kwento Hindi niya sinama doon. Ayan, hello Sir Leo M. Barca, maraming salamat sa pagpapamember. Asawa nila Kam nagturo magsugal. Hindi ba yun din yung problem ni Kim Chu nung bata sila? Di ba sabi rin ni Kim Chu nung nasa PBB pa siya, parang yun din yung naging problem ng parents niya, nalulung rin sa sugal. Tama ba? If I remember it correctly. Sabi ni Darkness, what I don't understand is, bakit ganun kalaki yung exposure ng loss because of kapatid? Kasalanan din niya kung inalaw niya as authorized decision maker yung kapatid niya sa assets niya. Kam is popular sa Okada by the way. Well, kapatid anong magagawa, 'di ba? Or baka sila Kam ang target sa ambush, baka may nautangan sa casino. Posible. Matagal ng blind item ni Christy sila Kam na laging nasa Soler. Ayan. Siya ang siya ang target. Posible. Kasi sila Kam pag sa sugal, tatakutin ka muna. Ang tagal nung nag-backfire kay Kim Chu nun dati yung kwento na yan di ba? Yung pinagbabaril yung van niya. Nag-backfire malala kasi para ex-senadora lang to. Naku, gimmick lang to ng ABS-CBN dahil ng artista nila si Kim Chu, ganyan-ganyan. Backfire malala kay Kim. Nabawan sa utang yung mama niya. Galing yan sila sa Tacloban, then lumipat sa Cebu. May utang pa yung mama niya sa mga relatives ko. Sabi ni Henrik Vlogs. Sugal din ba yon Henrik? Dahil rin sa sugal? Baka after no ambush, natakot sila Kam kaya nagalaw niya na. Yun yung time na sa classroom may batas. Oo nga. So parang gumawa ng na-eksena para nag-backfire malala yun sa kanya. Di ba parang, papapansin lang si Kim Chu, ganun. Co-host ni Christopher Min, nag-a-assist sa mga mayayamang nagsusugal sa Okada. Lagi niya nakikita sila Kam doon. Akala niya dati si Kim Chu. Lot-lot na din mga business ni Kim na sila Kam ang nag-manage. I remember, di siya natakot. Masyadong natakot nung in-interview na siya after no ambush. Oo nga kaya parang na-issue siya, di ba? Speculation, but possible. Malas, nananahimik si Kim. But siya pa caught sa crossfire ng alleged kalokohan ng sis niya. Well, sugal.